Isipin mo ito, paano kung may isang simpleng hakbang na makakapagbago ng iyong pinansyal na realidad magdamag? Paano kung sa loob lamang ng 48 oras, makikita mong dumadaloy ang pera sa iyong buhay, sa pamamagitan lamang ng pagsunog ng isang bay leaf? Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Ngunit sa loob ng maraming siglo, ginamit ng mga tao ang sinaunang ritual na ito upang makaakit ng kasaganaan, at ngayon, oras mo na upang gamitin ang lihim na ito. Ang mga bay leaf na karaniwang ginagamit sa mga kusina dahil sa kanilang mabangong lasa, ay may kapangyarihan na higit pa sa pagluluto. Sa katunayan, ang simpleng dahon na ito ay naging mahalagang sangkap sa mga ritual at sinaunang mga gawain sa iba't ibang kultura, lalo na pagdating sa pag-akit ng kasaganaan at yaman. Ngunit paano kung magagamit mo ang dahon na ito upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran sa loob lamang ng 48 oras? Ang lihim ay nasa isang simpleng, ngunit makapangyarihang ritual na kumukuha ng enerhiya mula sa universo, na tutulong sa iyong magmanifest ng pera kapag pinakakailangan mo ito. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang sinaunang praksis na ito, hakbang-hakbang, upang ma-unlock mo rin ang yaman na naghihintay sa iyo. Handa ka na bang baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap? Ang espiritual at pangkasaysayang kahalagahan ng bay leaves. Matagal nang itinuturing ang mga bay leaves bilang higit pa sa isang pampalasa para sa nilaga o sopas. Sa mga sinaunang kultura sa buong mundo, ang mga bay leaves ay itinuturing bilang simbolo ng karangalan, karunungan, at kasaganaan. Sa loob ng maraming siglo, ginamit sila sa mga ritual, seremonya, at maging sa mga personal na gawain na naglalayong makaakit ng yaman, proteksyon, at magandang kapalaran. Sa Pilipinas, ang mga bay leaves ay madalas bahagi ng mga tradisyonal na ritual na layuning linisin ang mga lugar at mag-anyaya ng positibong enerhiya. Kilala bilang laurel leaves, sa ilang rehiyon, ang mga dahon na ito ay ginagamit sa salamangka, espiritual na gawain, at pati na rin sa mga ritual ng pagpapagaling. Ang kanilang koneksyon sa kasaganaan ay hindi lamang batay sa pamahiin, ito ay malalim na nakaugat sa kasaysayan. Ang mga bay leaves ay pinapahalagahan ng mga sinaunang Griego at Romano na nilalapisan ang mga nagwagi sa mga laro at mandirigma ng mga wreath ng laurel bilang simbolo ng tagumpay. Noong mga panahong iyon, ang punong laurel, kung saan kinuha ang mga bay leaves, ay pinaniniwala ang may mahikong katangian, kabilang ang kakayahang magbigay proteksyon laban sa kasamaan at makaakit ng magagandang kaganapan. Ang malakas na ugnayan ng laurel sa tagumpay, kasaganaan, at proteksyon ay nagbibigay ng natatanging pwesto sa espiritual na mundo para sa mga bay leaves. Ang koneksyon ng mga bay leaves sa yaman at manifestasyon ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan. Hanggang ngayon, maraming kultura, kabilang na ang mga nasa Pilipinas, ang gumagamit ng mga bay leaves upang magtangi ng hiling o magsagawa ng mga ritual ng paglilinis. Ang dahon ay sinusunog ng may layunin, katulad ng isang handog, tinatawag ang universo upang buksan ang mga pintuan ng kasaganaan. Sa mga espiritual na gawain, ang pagsunog ng bay leaves ay itinuturing na isang paraan upang alisin ang mga negatibong enerhiya at magbigay daan sa pagpasok ng mga bagong, positibong enerhiya. Kung ito man ay para sa pag-ibig, kalusugan, o pera, ang simbolismo ng pagsunog ng bay leaf ay isang proseso ng pagbabagong anyo at pagbabalik loob. Isa itong sinaunang kasangkapan na ginagamit upang makipag-ugnayan sa universo, ipinapakita ang iyong mga hangarin at ang iyong kahandaang tanggapin ang mga biyayang inaalok. Ang pag-akto ng pagsunog ng bay leaf ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang senyales sa iyong walang malay na isipan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng gawain ito, pinapatunayan mong ikaw ay handa para sa pagbabago at nagtitiwala ka sa universo na gabayan ka patungo sa kasaganaan. Ang makapangyarihang hakbang na ito ay maaaring magsilbing isang ritual ng paglilinis at isang paraan upang magmanifest ng yaman sa iyong buhay. Pag-unawa sa enerhiya at manifestasyon. Bago tayo magsimula sa aktwal na ritual, mahalagang maunawaan ang enerhiya sa likod nito. Ang lahat sa universo ay binubuo ng enerhiya at kabilang dito ang pera. Ang pera, tulad ng lahat ng bagay, ay isang anyo ng enerhiya na dumadaloy sa buhay, maaaring pumasok sa iyong mga kamay o dumaan lamang at mawalan. Ang susi sa pag-akit ng yaman ay ang pag-alin ng iyong sarili sa daloy ng kasaganaan, at ay manifest ito sa pamamagitan ng iyong mga iniisip, layunin, at aksyon. Ano ang manifestasyon? Ang manifestasyon ay ang pagsasanay ng pagpapalit ng iyong mga kagustuhan sa realidad.
Ito ay tungkol sa pagtutok ng iyong enerhiya, mga iniisip, at mga aksyon sa isang partikular na layunin. Maaaring ito ay pag-ibig, kalusugan, o, sa kasong ito, pinansyal na kasaganaan. Ang prinsipyo ng manifestasyon ay simple, ang iyong pinagtutuunan ng pansin ay lumalaki. Kapag pinagtutuunan mo ng pansin ang kasaganaan, inaalin mo ang iyong enerhiya sa likas na daloy ng universo, na nagpapadala ng malinaw na mensahe na handa ka nang tumanggap. Ngunit ang manifestasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-isip ng positibong mga bagay. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang vibrational na tugma sa pagitan ng iyong mga kagustuhan at ang enerhiya ng universo. Dito pumapasok ang mga ritual tulad ng pagsunog ng bay leaf. Ang mga ito ay mga kasangkapan upang matulungan kang mag-focus sa iyong layunin, linisin ang iyong isipan, at magpadala ng malakas na senyales sa universo tungkol sa kung ano ang nais mong makaakit. Ang kapangyarihan ng intensyon at paniniwala. Ang pinakamahalagang aspeto ng manifestasyon ay paniniwala. Kailangan mong tunay na maniwala na ang iyong mga nais ay hindi lamang posible, kundi tiyak na mangyayari. Kung wala ang paniniwalang ito, ang enerhiya na ipinapadala mo ay magiging kalat-kalat at mahina. Kapag nagsagawa ka ng ritual, tulad ng pagsunog ng bay leaf, kailangang malinaw ang iyong intensyon. Kailangan mong maramdaman ang pagnanasa para sa pinansyal na kasaganaan sa iyong puso at kaluluwa, dahil ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang enerhiya na nag-aalin sa daloy ng pera. Isa sa mga pinakamahalagang hadlang sa manifestasyon ay ang pagdududa. Pinahihina ng pagdududa ang iyong koneksyon sa iyong mga kagustuhan, at nagiging magulo ang enerhiya na ipinapadala mo. Hindi tumutugon ang universo sa magkahalong senyales. Kaya naman mahalaga na linisin ang iyong isipan mula sa mga negatibong kaisipan at magtuon sa huling resulta, ang pera na dumadaloy sa iyong buhay. Ang akto ng pagsunog ng bay leaf ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang malinaw na mensahe sa universo na naniniwala ka sa iyong kakayahang tumanggap ng kasaganaan. Pag-alin sa enerhiya ng universo. Ang universo, o anumang mas mataas na kapangyarihan na iyong pinaniniwalaan, ay gumagana ayon sa isang batas ng kasaganaan. Walang kakulangan sa pera, mga oportunidad, o magandang kapalaran sa mundo. Lahat ng ito ay available para sa iyo, naghihintay na magamit mo ito. Gayunpaman, ang universo ay pinapatnubayan din ng mga tiyak na batas, kabilang ang batas ng atraksyon at batas ng kasaganaan. Ang batas ng atraksyon ay nagsasaad na inaakit mo sa iyong buhay ang anumang bagay na iyong pinagtutuunan ng pansin. Kung nakatuon ka sa kakulangan, takot, at scarcity, iyon ang tiyak na matatamo mo. Ngunit kung nakatuon ka sa kasaganaan, yaman, at mga oportunidad, mag-aalin ka sa daloy ng universo at magsisimula mong makaakit ang mga bagay na ito sa iyong buhay. Itinuturo ng batas ng kasaganaan na walang limitasyon sa yaman na maaari mong matamo. Ang pera ay isang renewable resource, at kapag binuksan mo ang iyong sarili dito, ipapadala ng universo ito sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-alin ng iyong enerhiya sa mga universal na batas na ito, inilalagay mo ang iyong sarili upang matanggap ang iyong mga nais. Ang ritual ng bay leaf ay isang kasangkapan lamang na tumutulong sa iyong magpadala ng tamang senyales sa universo at ialin ang iyong enerhiya sa abundant na daloy ng pera. Ang ritual, paano pagsunugin ang bay leaf para sa pera? Ngayon na nauunawaan natin ang espiritual na kahalagahan ng mga bay leaves at ang kapangyarihan ng manifestasyon, oras na para sumabak sa ritual mismo. Ang simpleng ngunit makapangyarihang gawain na ito ay maaaring isagawa sa kaginhawaan ng iyong sariling tahanan, at ang kailangan mo lang ay ilang pangunahing materyales. Ang susi sa tagumpay dito ay ang iyong intensyon, kaya't isagawa ang ritual na ito nang may pagtuon at paniniwala na ang universo ay handang ibigay ang iyong mga nais. Mga materyales na kakailanganin. Isa sariwang bay leaf, kung maaari, gumamit ng natural at organikong dahon. Isang panulat, mas mainam kung itim o berde para sa pinansyal na kasaganaan. Isang kandila, berde o ginto ang pinakamainam na kumakatawan sa kasaganaan. Isang lalagyan ng apoy o mangkok para sa kaligtasan. Posporo o lighter. Isang tahimik at hindi istorbo na lugar. Hakbang-hakbang na proseso. Ihanda ang iyong lugar. Simulan sa paglikha ng isang mapayapa at tahimik na kapaligiran. Maghanap ng isang tahimik na silid na hindi ka istorbohin. Idim ang mga ilaw kung maaari, o mag-light ng kandila upang magtakda ng isang malumanay na atmosfera. Maaari kang magpatugtog ng malumanay na musika o magsindi ng insenso, anumang makakatulong sa iyong magtuon at makaramdam ng koneksyon. I set ang iyong intensyon.
Bago mo hawakan ang bay leaf, isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng ilang ulit. Pakalmahin ang iyong isipan at magtuon sa mga pinansyal na layunin na nais mong mamanifest. I-visualize ang perang nais mo, kung ito man ay isang partikular na halaga o kalayaan sa pinansya, na dumadaloy sa iyong buhay ng walang kahirap-hirap. Dito pumapasok ang paniniwala. Talagang maniwala na ang iyong nais ay darating na. Mas malakas ang iyong paniniwala, mas malakas din ang iyong intensyon. Isulat ang iyong nais. Kunin ang panulat at isulat ang iyong pinansyal na nais sa bay leaf. Maaari itong kasing simple ng pagsusulat ng halagang pera na nais mong i-manifest, halimbawa, $500 o financial abundance, o isang mas pangkalahatang layunin tulad ng ako ay bukas sa pagtanggap ng yaman at mga oportunidad. Isulat ito ng malinaw at may focus, parang nagsusulat ka ng liham sa universo. Magtuon ng iyong enerhiya. Hawakan ang bay leaf sa iyong mga kamay at isara muli ang iyong mga mata. Sa ilang sandali, pikturahin ang iyong buhay na may pinansyal na kasaganaan na nais mo. Isipin ang kaluwagan, ang saya, at ang pakiramdam ng kalayaan na darating sa kasaganaan na ito. Damhin ang emosyon sa likod ng perang iyong tinatawag, ito ang enerhiya na ipapadala mo sa universo. Sindihan ang kandila. Sindihan ang kandila, magtuon sa apoy bilang simbolo ng manifestasyon at pagliliwanag. Ang apoy na ito ay kumakatawan sa iyong koneksyon sa universo at sa pagsunog ng iyong mga nais upang maging realidad. Kung maaari, ilagay ang kandila sa harapan mo at hayaan ang liwanag nito na magpuno ng espasyo sa paligid mo. Sunugin ang bay leaf. Maingat na hawakan ang bay leaf sa ibabaw ng apoy. Habang nagsisimula itong magliyab, magtuon sa intensyon na isinulat mo sa dahon. Hayaan itong sunugin ng buo. Habang ito ay nagiging abo, i-visualize ang iyong pinansyal na nais na inilalabas sa universo, handa nang dumating sa iyo sa loob ng 48 oras. Habang ang bay leaf ay nasusunog, sabihin ng malakas, o sa iyong isipan, ipinapalabas ko ang nais na ito sa universo. Nagtitiwala ako na ito ay paparating na. Magtuon ng pansin sa bay leaf at sa apoy, at lubos na isama ang iyong sarili sa enerhiya ng manifestasyon. Itapon ng ligtas ang mga abo. Kapag ang bay leaf ay naging abo, maingat na ilagay ang mga abo sa lalagyan ng apoy o mangkok. Maaari mong hayaan itong lumamig bago itapon. Maaari mong ilibing ang mga abo sa lupa o ikalat ito sa iyong hardin, bilang simbolo na ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng iyong kasaganaan upang magtubo. Magpasalamat. Bago tapusin ang ritual, maglaan ng sandali upang magpasalamat. Pasalamatan ang universo sa pagdinig ng iyong intensyon at sa pagpapadala ng kasaganaan na nais mo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang puwersa na nagpapalakas ng iyong enerhiya at nag-aanyaya ng mas maraming positibong kaganapan sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng tamang oras. Habang ang ritual na ito ay maaaring gawin anumang oras, marami ang nakakapansin na kapag ito ay isinagawa sa ilang mga yugto ng buwan, tulad ng bagong buwan o buo ng buwan, mas tumitindi ang epekto nito. Ang bagong buwan ay kilala sa mga bagong simula, kaya't ito ay perpektong panahon upang magtakda ng mga layunin, samantalang ang buo ng buwan ay mahusay para sa pagpapalaya ng mga negatibong enerhiya at sa pagmanifest ng kasaganaan. Mga kwento at testimonyal ng mga tunay na karanasan. Ang tunay na kapangyarihan ng anumang ritual ay nasa mga resulta na hatid nito at hindi na iiba ang bay leaf ritual. Habang may mga nagdududa sa proseso sa simula, marami ang nakaranas ng mga kamangha-manghang pagbabago sa kanilang pinansyal na kalagayan sa loob ng napakaikling panahon matapos isagawa ang simpleng ritual na ito. Tignan natin ang ilang tunay na kwento ng mga tao na gumamit ng teknik ng pagsunog ng bay leaf at nakita ang pagbabago sa kanilang pinansyal na sitwasyon sa loob lamang ng 48 oras. Kwento 1, Pag-usbong ni Maria. Si Maria, isang babae na nasa kanyang huling 30 mga taon mula sa Maynila, ay nahihirapan sa pinansya sa loob ng ilang buwan. Mayroon siyang maliit na negosyo, ngunit bumaba ang benta, at nahirapan siyang magtaguyod ng mga bayarin. Narinig ni Maria ang tungkol sa bay leaf ritual mula sa isang kaibigan at nagdesisyon na subukan ito. Isinulat niya ang kanyang nais na pinansyal na kaluwagan sa bay leaf at isinagawa ang ritual ayon sa mga tagubilin. Sa loob ng ilang araw, hindi siya nakakita ng malaking pagbabago, ngunit nanatili siyang umaasa at patuloy na ginawa ang kanyang routine ng visualization at paniniwala. Pagkalipas ng 48 oras mula nang isagawa ang ritual, nakatanggap si Maria ng isang hindi inaasahang alok mula sa isang kumpanya.
Lumapit sila upang makipag-partner sa kanyang negosyo, at nagsimula na ring tumaas ang kanyang benta. Nakabayad siya ng kanyang mga utang, at lumago ang kanyang negosyo. Naniniwala si Maria na ang Bayleaf Ritual ang naging sanhi ng kanyang tagumpay, na tinulungan siyang ialin ang kanyang enerhiya sa kasaganaan na matagal niyang hinahanap. Kwento 2, hindi inaasahang pagtanggap ni Alex ng malaking biyaya. Si Alex, isang 40 taong gulang na financial advisor mula sa Quezon City, ay laging naging skeptiko sa mga espiritual na gawain. Ngunit matapos marinig ang mga kwento ng tagumpay mula sa kanyang mga kaibigan, nagdesisyon siyang subukan ang Bayleaf Ritual, kung hindi man para patunayan na hindi ito gumagana. Isinulat ni Alex ang kanyang nais na hindi inaasahang pinansyal na biyaya sa Bayleaf. Isinagawa niya ang ritual na walang partikular na inaasahan, basta sundin ang mga hakbang at magtuon sa kanyang intensyon. Hindi lumampas ang 24 oras at nakatanggap si Alex ng isang hindi inaasahang email mula sa isang dating kliyente na nag-aalok ng malaking kontrata para sa consultancy. Matagal nang nakatambad ang deal ngunit natigil hanggang ngayon. Sa loob ng susunod na 48 oras, naisagawa ang kontrata at nakatanggap si Alex ng isang malaking bayad. Bagamat nagsimula siyang skeptiko, ngayon ay kinikilala ni Alex ang ritual sa pagtulong sa kanya na mag-alin sa tamang enerhiya sa tamang oras. Plano niyang isama ito sa kanyang regular na practice sa pagmanifest ng kasaganaan. Kwento 3, pagluwag ni Carla sa mga utang. Si Carla, isang single mother na nakatira sa Cebu, ay nalulunod sa mga utang at nahihirapan sa buhay. Matapos ang isang mahirap na buwan, nahanap niya ang isang video tungkol sa Bayleaf Ritual at nagdesisyon itong subukan. Isinulat ni Carla ang kanyang pinansyal na layunin sa Bayleaf, nagtuon sa pagbayad ng kanyang mga utang at pagtanggap ng pinansyal na tulong. Isinagawa niya ang ritual ng buong paniniwala sa proseso. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kamag-anak na nag-alok ng pautang upang matustusan ang kanyang mga bayarin. Bagamat hindi ito pangmatagalang solusyon, binigyan siya ng pautang upang makahinga at makapagplano para sa pangmatagalang pinansyal na katatagan. Ang kwento ni Carla ay nagpapakita na minsan, ang tugon mula sa universo ay dumating sa mga hindi inaasahang paraan, ngunit palaging nakaalin sa kung ano ang pinakakailangan mo. Mula noon, regular nang isinagawa ni Carla ang ritual, alam na laging magbibigay ang universo kapag malinaw at tapat ang layunin. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito? Ang mga testimonyal na ito ay hindi lamang mga pagkakataon, nagpapakita ito ng mga tunay at konkretong resulta ng pagtutok ng enerhiya sa pagmanifest ng iyong mga nais. Ang Bayleaf Ritual ay isang makapangyarihang kasangkapan upang matulungan kang ialin ang iyong mga iniisip at aksyon sa abundant na enerhiya ng universo. Ang pinakamahalaga sa mga kwentong ito ay ang bawat tao ay nilapitan ang ritual ng may bukas na isipan at malakas na paniniwala na ang pagbabago ay posible. Hindi gumagana ang universo batay sa pagdududa, tumutugon ito sa intensyon, tiwala, at enerhiya na ipinapadala mo. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Bayleaf Ritual, inaalin mo ang iyong sarili sa abundant na daloy ng universo, na maaaring magdala sa iyo ng mga hindi inaasahang oportunidad, pinansyal na kaluwagan, o isang biglaang tagumpay. Mga tips para pahusayin ang ritual. Habang ang Bayleaf Ritual ay makapangyarihan sa kanyang sarili, may ilang paraan upang pahusayin ang bisa nito. Ang susi sa pagmanifest ng iyong pinansyal na nais ay ang alignment, pag-alin ng iyong enerhiya, mga iniisip, at mga aksyon sa kasaganaan na hinahanap mo. Sa pagsunod sa mga tips na ito, maaari mong palakasin ang enerhiya ng ritual at dagdagan ang tsansang makita ang mga resulta ng mas mabilis. 1. Mag-meditate bago isagawa ang ritual. Bago simulan ang ritual, maglaan ng ilang sandali upang magmeditasyon at linisin ang iyong isipan. Ang meditasyon ay nakakatulong upang mabawasan ang stress, mapataas ang konsentrasyon, at kumonekta ka sa kasalukuyang sandali. Mahalaga na lapitan ang ritual ng may kalmado at nakasenter na isipan dahil kapag kalmado ka, ang iyong enerhiya ay dumadaloy ng malaya. Mas madali ring magtuon sa iyong intensyon at magpadala ng mas malakas na mensahe sa universo. Para mag-meditate, maghanap ng tahimik na lugar at umupo ng komportable. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Magtuon sa iyong paghinga at iwanan ang anumang negatibong iniisip o abala. Isipin mo na hawak mo na ang pinansyal na kasaganaan na nais mo. Damhin ang mga emosyon ng pasasalamat at saya na parang nangyayari na ito ngayon. 2. Isulat ng malinaw ang iyong intensyon.
Kapag nagsusulat sa bayleaf, maging tiyak sa iyong mga nais. Ang malabong intensyon ay maaaring magdulot ng malabong resulta. Imbes na isulat ang gusto ko ng pera, magsulat ng mas tiyak na layunin tulad ng akin nang tinatanggap ang $1,000 sa loob ng 1 linggo o bukas ako sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad na magdadala ng pinansyal na kasaganaan. Kung mas tiyak at detalyado ka, mas malinaw ang mensahe na ipinapadala mo sa universo. Ang kalinawan na ito ay makakatulong upang maalin ang iyong enerhiya sa tiyak na manifestasyon na iyong tinatawag. Siguraduhin na isinusulat mo ito nang may buong paniniwala na ang iyong nais ay paparating na. Ang mga salitang isinusulat mo ay isang extension ng iyong enerhiya, kaya gawing mahalaga ang bawat salita. Huwag magmadali, maglaan ng oras upang maging mindful at tapat sa iyong pagsusulat. 3. Gumamit ng tamang kasangkapan. Ang mga kasangkapan na ginagamit mo para sa ritual ay may mahalagang papel sa bisa nito. Bagamat maaari mong gamitin ang kahit anong kandila, ang paggamit ng berde o gintong kandila ay sumisimbolo sa kasaganaan at yaman na magpapalakas ng iyong intensyon. Ang berde ay konektado sa kasaganaan, paglago, at mga bagong simula, habang ang ginto ay kumakatawan sa yaman, tagumpay, at ang banal na daloy ng enerhiya. Gayon din, ang paggamit ng natural na bayleaf ay nagpapahusay sa ritual. Bagamat ang mga tuyo na bayleaf ay karaniwang makikita, ang sariwang bayleaf ay may mas malakas na enerhiya, dahil ito ay direktang konektado sa buhay na puwersa ng halaman. Kung maaari, gumamit ng organikong bayleaf upang matiyak na ito ay walang kemikal o pesticide na maaaring makaapekto sa iyong enerhiya. 4. Mag-visualize ng iyong tagumpay habang isinasagawa ang ritual. Ang visualization ay isang makapangyarihang kasangkapan sa manifestasyon. Habang nasusunog ang bayleaf, i-visualize ang perang nais mo na dumadaloy sa iyong buhay. Isipin mong nakakakuha ka ng mga tseke, may dagdag na pera sa iyong wallet, o binibigyan ka ng mga oportunidad pinansyal. Ang mas malinaw at vivid mong pag-iisip ng iyong tagumpay, mas malakas ang iyong alignment sa kasaganaan na hinahanap mo. Isara ang iyong mga mata habang nasusunog ang bayleaf at magtuon sa mga emosyon na mararamdaman mo kung ang pera ay naroroon na sa iyong buhay. Damhin ang kaluwagan, kasiyahan, at saya ng pagkamit ng iyong mga pinansyal na layunin. Sa patuloy na visualisasyon ng iyong tagumpay, pinapalakas mo ang iyong koneksyon sa enerhiya ng universo at ginagawa mong mas tangible ang iyong mga nais. 5. Isagawa ang ritual sa tamang oras. Ang oras ay may malaking epekto sa tagumpay ng iyong manifestasyon. Ang mga yugto ng buwan ay madalas itinuturing na pinakamahusay na oras para magsagawa ng mga ritual, lalo na yung mga may kaugnayan sa pagmanifest ng kasaganaan. Bagong buwan. Ang bagong buwan ay kumakatawan sa mga bagong simula, kaya't ito ay isang perpektong panahon upang magsagawa ng ritual para sa pag-akit ng pera. Dito, sariwa ang enerhiya at bukas ang universo para tumanggap ng mga bagong intensyon. Buong buwan, ang buong buwan ay panahon ng pagtapos at kasaganaan. Bagamat maganda ito para sa pagpapalaya ng mga negatibong enerhiya at paglilinis ng espasyo para sa mga bagong bagay, isa rin itong makapangyarihang panahon upang magmanifest ng yaman. Kung nais mong pahusayin ang iyong ritual, ang pagsasagawa nito sa panahon ng buong buwan ay makakapagpalakas ng epekto nito. Kung hindi magkasabay ang mga yugto ng buwan sa iyong schedule, huwag mag-alala, ang kahit anong oras ay magandang oras para isagawa ang ritual, ngunit ang pagtutok sa lunar na enerhiya ay tiyak na makakatulong na mapalakas ang kapangyarihan nito. 6. Panatiliin ang paniniwala. Ang manifestasyon ay nangangailangan ng pasensya at tiwala sa proseso. Minsan, agad na tumutugon ang universo, ngunit minsan ay maaaring magtagal bago makita ang mga resulta. Ang susi ay panatilihin ang pananampalataya at tiwala na ang iyong mga nais ay darating, kahit hindi ito agad nakikita. Iwasan ang mag-alala o magduda sa ritual. Panatilihin ang positibong enerhiya, manatiling bukas sa pagtanggap, at maniwala na ang universo ay inaalin ang lahat para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Mas malakas ang iyong pananampalataya, mas matibay ang koneksyon mo sa kasaganaan na iyong hinahanap. 7. Magpasalamat pagkatapos ng ritual. Ang pasasalamat ay isa sa mga pinakamakapangyarihang enerhiya na maaari mong ipadala sa universo. Pagkatapos ng ritual, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang universo sa pagdinig ng iyong kahilingan. Ang pasasalamat ay nakakatulong na makaakit ng mas marami pang bagay na ipagpapasalamat mo, at pinapalakas din nito ang iyong koneksyon sa kasaganaan na paparating.
Bawat pagkakataon na isinasagawa mo ang ritual, magpasalamat hindi lamang sa yaman na natamo mo na, kundi pati na rin sa yaman na darating pa. Ang positibong enerhiyang ito ay magpapatuloy na makaakit ng kasaganaan sa iyong buhay. Konklusyon. Tulad ng nakikita mo, ang kapangyarihan upang mag-manifest ng yaman at kasaganaan ay nasa loob mo na. Ang Bayleaf Ritual ay isang simpleng ngunit makapangyarihang kasangkapan upang matulungan kang ialin ang iyong enerhiya sa abundant na daloy ng universo. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito ng may kalinawan, paniniwala, at focus, binubuksan mo ang mga pintuan ng pinansyal na kasaganaan at iniimbitahan ang mga bagong oportunidad sa iyong buhay. Ngunit ang ritual lamang ay simula pa lamang. Ang manifestasyon ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, tiwala, at paniniwala na ang iyong nais ay paparating na. Habang patuloy mong pinapraktis ang pag-alin ng iyong enerhiya sa iyong mga pinansyal na layunin, mas marami ang tugon ng universo. Tandaan, ang ritual ay hindi lamang tungkol sa pagsunog ng bayleaf, ito ay tungkol sa pagtutok ng iyong intensyon, paglilinis ng negatibong enerhiya, at paghahanda ng iyong sarili para sa tagumpay. Bawat pagkakataon na isinasagawa mo ang gawain ito, ipinapadala mo ang isang makapangyarihang mensahe sa universo, handa na akong tanggapin ang kasaganaan, at bukas ako sa pagtanggap. Kaya, maglaan ng sandali upang maniwala sa iyong sariling kapangyarihan. I visualize ang pinansyal na kalayaan na nais mo at alamin na sa bawat ritual, pinapalapit mo ito sa realidad. Tiwala sa proseso, manatiling bukas, at hayaang gawin ng universo ang kanyang mahika. Nasa iyo na ang enerhiya, naghihintay lang sa iyo. Ang kailangan mo lang ay sunugin ang bayleaf, itakda ang iyong intensyon, at hayaang magtrabaho ang universo sa kanyang mga kababalaghan. Sa loob ng 48 oras, maaari mong mapansin na ang yaman na iyong hinahanap ay magsisimulang dumaloy sa iyong buhay sa mga hindi inaasahan at nakakagulat na paraan. Ngayon na alam mo na kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Bayleaf Ritual upang makaakit ng pinansyal na kasaganaan, oras na para kumilos. Huwag hayaang maging isa na lang itong ideya, isagawa ito at makita mo kung paano tutugon ang universo kapag ikaw ay nakaalin sa daloy nito. Subukan ang ritual ngayong gabi. Maghanda na ng iyong bayleaf, sindihan ang iyong kandila, at itakda ang iyong mga intensyon. Maniwala sa proseso at magtiwala na ang universo ay handang ipadala ang kasaganaan na iyong hinihintay. Isagawa ang ritual at ipaalam sa amin kung paano ito nagbago ng iyong buhay sa mga komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong kwento. Nasubukan mo na ba ang ritual na ito dati? O baka naman excited kang subukan ito sa unang pagkakataon? Nais naming marinig ang iyong mga opinyon at karanasan. Ang pagbabahagi ng iyong paglalakbay ay hindi lamang makakatulong sa iyong maging accountable, kundi maaari ding magbigay inspirasyon sa iba upang kumilos din sa kanilang buhay. Sumali sa komunidad. Kung handa ka nang matutunan ang mas marami pang ritual at espiritual na practice para mag-manifest ng kasaganaan, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel. Narito kami upang magtulungan sa bawat isa sa kamangha-manghang paglalakbay ng pagbabago at kasaganaan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Kung tumugma sa iyo ang ritual na ito, mangyaring i-like ang video na ito, at i-share ito sa mga taong sa tingin mo ay makikinabang dito. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, mananatili kang updated sa mga bagong video na mas malalim ang tatalakay tungkol sa mga espiritual na practice, manifestasyon, at mga ritual ng kasaganaan na maaaring magbago ng iyong buhay. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang komunidad ng empowered na mga individual na handang mag-manifest ng yaman at kasaganaan na nararapat sa atin. Tayo ay magtagumpay, magbago, at yakapin ang kapangyarihan ng universo.